ang buong katotohanan, ang buong aral ng Diyos kung paano po tayo mamuhay sa Kanyang kalooban. Hallelujah. Kapatid, inigal ko sa iyo, kapatid, inigal kayo na kayo po ay may love guys sa mga Bible. Kung si Brother Alan na love guys ni Joy Bell. Kung si Joy Bell na love ni Brother Alan. Bilang sa Kristiyano, kapatid, may love ka sa iyong banal na kasulatan. Mula ngayon, hallelujah, huwag mong bibitawan ang iyong Biblia. Praise God. Ang sabi mo din, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagpupulayan araw at gabi upang masunod mong gawin ang lahat ng kasulat dito. At kung magkagay, magigingaway mo yung lakal. At kung magkagayoy, magdalamo ka na mabuting tagumpay. Yes, hallelujah. Ang ating pananaklatan, ito po'y binabasa. Ito po'y meditation day and night according to Psalm 1 verse 3. Ang kanyang kasiyahan ay sa kanyang kautusan na kanyang binubulay araw at gabi. Ano po ang magiging resulta doon? Ang resulta, blessing. Sabi doon, siya ay magiging kagaya ng isang punong kahoy na itinanim sa sipi ng agos ng tubig, na ang kanyang mga dahon ay hindi nalalanta, ang kanyang mga bunga ay hindi nalalagat sa panahon ng tagtuyot. Siya ay nagpatuloy na nanariwa at nanagana at namumunga. Bakit? Konektado siya sa presensya ng ating Panginoon. Ang blessed ng Panginoon ay pati dumadali sa kanya ang tubig na buhay. Naku yung kapatid, so tayo maniwala sa mga paniwala na aral ng sanglibutan ito, yung aral ng hangin na kung saan sumusulpot ng pati kung saan galing, aral ng mga demonyo. Separate ourselves from this doctrine of false teaching. Then, we must separate ourselves from the ways of this world. Ako din 1 John 2:15-17, very common verse na sa atin yan, kung kayo pinibabasa ang Biblia. 1 John 2:15-17, napakalinaw na dapat alis tayo doon. Ang sabi doon, huwag niyong ibigin ang sanglibutan ito, ni ang mga bagay na sanglibutan. Sapagat ang mga bagay na sanglibutan ay siyang pita ng mata, pita ng laman, kapalaluan sa buhay. Ang sanglibutan at ang mga bagay ito ay lumilipas, subalit ang gumagawa ng kalooban ng Ama sa langit ay mananahan magpakailaman. Ito po ang ways of this world, kapatid, na dapat tayo po humiwalay doon. Ano po yun? Ito po ang daan ng sanglibutan. Sila ay nandoon sa daan na sinabi ng Psalms 1 verse 1, daan ng mga makasalanan, upuan ng mga manlilibak. Nandoon kapatid ang kalipipik, usapan kapatid, yung pita ng mata ay nandoon, walang kasiyahan ng kanilang mga mata. Sabi ng awit ng asin, pag nakakita ng bago, ay muli siya naghahangad na mapasa kanya ito. Hallelujah! Pita ng mata, pita ng laman, kapalaluan sa buhay. Yun po ang daan na nilakaran ng sanlibutan ito. Ang sabi ng Panginoon, kapatid, sa Matthew 7:13-14, hallelujah, nabi roon na tayo piliin natin ang daang makitin na ang dulo ay buhay na walang hanggan. Sapagat ang daang malawak ay kapahamakan ang naghihintay. Amen? Ngayon, para bagang napakahirap lumakad kapag ang pinag-usapan na ay ang kabanalan, ang katotohanan, ang katuwiran. Para bagang napakahirap lakaran, kapatid. Pero no, sa isang anak ng Diyos, kapatid, hindi po mahirap. Gaya ni Abraham, na sabi ng Panginoon, Abraham, umalis ka dito. Umalis ka sa daan ng sanglibutan ito. At ikaw ay palalakarin ko sa daan na tatahakin mo. Walang kahirap-hirap na sumunod si Abraham. Dapat maging ganon ang attitude ng isang anak ng Diyos, kapatid. Pagkasipat turong-turong kabanalan, dapat i-adapt na agad ang turong yon. Pagkasipat turong-turong ng katotohanan, dapat i-adapt na ang turong ng katotohanan. Kapag sipat turong-turong ng katuwiran, dapat i-adapt na ka ng buhay doon sa katuwiran ng Diyos. Ganyan po, kapatid, dapat. Hallelujah. Sapagat nais ng Panginoon na tayo po'y mag-separate, umiwalay, praise God, alisin po natin ang ating kaisipan sa mga bagay na makamundo at ang ating paglakad ay baguhin natin.
Kung dati ang ating pong paglakad sa mundo ito ay pakikiayon mga kapatid, no, ngayon ay dapat iba ka na kapatid. Bakit? Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Amen. All things are passed away. Behold, all things become new. Amen. Ito po'y pagbabalat ng ating tabi sa ating kaisipan kapatid. Na kung tayo po'y isang lingkod ng Panginoon, na tayo po'y sinasabi mo din tayo po'y Kristiyano, dapat ay nandun po tayo sa katuwiran ng Diyos, lumalakad. Doon sa katotohanan ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos kapatid. Asin po natin ang ating tabi kapatid, na ang ating nakikita lamang ang mga bagay sa mundo ito na pansamantala. Kundi buksan natin yung ating kaisipan. Sabi ng Colossus 3:2, praise God, ating ilagak ang ating mga kaisipan sa mga bagay na nauupo sa kalangitan na sa kinarulan ni Kristo. Amen. Ang sarap kapatid na makita natin ang mga bagay ito. Ang sarap na makita natin, praise God, kung paano tayo, ang pangako ng Panginoon sa bandang unahan ay malinaw natin nakikita, praise God, naghintay, praise God, sa lahat na maging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Nandoon ang crown of glory, nandoon ang crown of life, nandoon ang crown of righteousness. Ang lahat ng iyo, praise God, ay nagantay doon sa unahan. Hallelujah. Ang lahat ng pagdinig ng paghihirap sa mundo ito ay hindi pwedeng ihambing sa mga bagay na inihanda ng Diyos. Sabi ng 1 Corinthians 2, verse 5 to 6, mga kapatid, sabi doon, ang mga bagay na hinanda ng Diyos ay hindi pa nakita ng mga mata. Amen. Ang mga bagay na hinanda ng Diyos ay ang mga bagay hindi pa narinig ng mga tainga. Praise the Lord. Ang mga bagay na hinanda ng Diyos ay ang mga bagay na hindi pa pumasok sa puso ni naman